upang mapanatili ang moral at motivation ng iyong mga tauhan? Yan. Magandang tanong yan. Sa atin, no, galing naman tayo lahat sa training, no? I just need to be fair, no? Yes. Kasi pag fair ka, wala kang pinapaboran sa isang organization, everybody will follow. Hindi ka nila makikitaan ng butas. So ako, pag may nag-request ng mga schooling, kung nakalinya talaga siya na for schooling, hindi ko pinagkakait yan. Para sa akin, yun yung bagay na they deserve it. No? Yes, sir. Although, we need to control. So, kailangan maintindihan nila na, oops, next in line ka kasi so, namit na natin yung quota para mag-schooling yan. Yes. So, yung ating pong mga personnel sa Antipolo, marami po dyan ang nakapag-schooling na ng kanilang mga mandatory at specialized training po. Ayan po, atin pong napakinggan kung gaano ka-snappy at kabait ang hepe ng Antipolo na dapat tularan ng nakararami po. Next po sir, ngayon dumako naman po tayo sa inyong mga operational accomplishments and administrative accomplishment. Sir, unahin muna natin yung operational ng inyong ginagawa. Ano po yung ipinagmamalaking operational accomplishment ng Antipolo City, sir? Ang may pagmamalaki ng Antipolo Component City Police Station sa buong region o siguro sa buong bansa, no? Kami po ang major contributor in terms of campaign against wanted persons, no? Sa loob ng January to June 30, in 6 months, meron kaming 283 arrests, no? 67 dito ay most wanted. Sa 67 na ito, 13 po ang regional most wanted, 23 ang provincial at 31 naman ang city level na wanted person. At yung other wanted persons na tinatawag natin is 216. So, sa kalahati ng taon, ganun po karami ang naaresto nating mga wanted persons. This is aligned dun sa ating panawagan na ating Chief PNP. Nataasan natin yung ating accomplishment sa pag-aresto ng mga wanted person upang hindi napakalat-kalat ang mga kriminal at makapagbiktima pa ng iba pang mga inosenteng kababayan natin. Okay, sir. Pagdating naman po sa anti-illegal drugs operation po natin, ang Antipolo City, kahit na ganito kalaki, ay kami matatawag na drug cleared na kami. No? Yung 16 Yes, barangays po natin, drug cleared na yan. So, more on maintenance, more on ko na lang tayo. O mga sinusustain na lang natin yung drive natin. Ano? So, out of 6 months natin, meron po tayong 94 na operations kung saan nagresulta ito sa pagka-aresto ng 123 na katao. Ang total grams ng shabu na ating na-confiscate for that period ay 581.11 grams o nagkakalaga ng standard price na 3,951,548. So, sa total of grams of marijuana naman, tayo po ay nagtala ng 8.78 grams na may standard price value na 1,053. Pero to ang isa sa mga masabi namin na malaking accomplishment ay yung ating accomplishment sa total grams of kush naman, kush. Meron kaming 2,831 grams, no? O 2 kilos, 2.8 kilos. Ito ay nagkakahalaga ng 4,246,620 pesos. Pagdating naman po sa kampanya po natin ng Loose Firearms, no? Especially ito ay papaharap na tayo sa susunod na eleksyon, no? Midterm election. Kami po ay nagtala ng 21 operations kung saan 27 po ang naaresto natin na may hawak po ng mga hindi otorisadong humawak ng baril. Ito po ay accomplishment po natin ay nagkaroon kami ng 32 low-powered firearms. Ayan, atin pong napakinggan ang mga operational accomplishment ng Antipolo City Police. Napakasipag naman po talaga ng kapulisan natin sa Antipolo. Next naman sir, paano ninyo tinitiyak na ang bawat operasyon ay sumusunod sa mga legal at etikal na pamantayan ng inyong mga tauhan, sir? Yan. Tama yan. Maganda yung tanong. Isa yung babanggitin ko later on kung ano yung mga accomplishment ko administratively. No? Yes, sir. Pero pagdating kasi sa trabahong operations, no, napakalaga na kami, mga opisyal, mga commander, ay ini-inculcate namin sa kaisipan ng bawat operatiba yung POP. No? Yes. Hindi pwede tayong lumayo dun. Hindi pwedeng teka-teka lang, hindi pwedeng boka-boka lang. So, kailangan toe the line tayo kung ano yung nakasulat. Dun po tayo. So, marami na tayong experiences sa mga sa Senate, sa Congressional. Ang laging tanong is, nakabase ba sa POP ang galaw po natin? Yes, sir. So, upang makaiwas po tayo sa iba't ibang mga asunto na mga ganito, mag-stick lang tayo sa ating POP.
no? Kung saan ang POP po ay galing po sa mga experiences po ng mga nakaraang henerasyon na pulis, kung saan binabahagi nila yung mga leksyon na ito upang hindi na tayo magkamali sa ating pong mga operations. Okay, sir. Bali, dumako naman po tayo sa sir, technology. Anong mga teknolohiya o kagamitan ng inyong ginagamit upang mapadali ang operasyon at paano ito makakatulong sa inyong tagumpay sa operasyon, sir? Unang-una, ginagamit natin yung issue ng PNP na body-worn cameras, no? Minsan, alternative recording devices naman, ang ginagamit natin, depende kung ano yung available na device during the operations. Ginagamit din natin ang drone upang mapadali yung operation natin, especially kung tayo nagke-casing or ano pa bang mga major events, ginagamit po natin yan. No? Napakalaga po ng body-worn cameras, no? Kasi actually, dapat kahit na hindi require ng batas yun eh. Yes, dapat sir. kailangan natin yun upang protection natin na tama ang ginagawa ng pulisan natin. So, sana, no, pakiusap natin sa PNP is dumating sa atin yung mas marami pang body-worn cameras upang maging protektado ang ating mga kapulisan sa kanilang mga operations. Yes, tama, sir. Sir, medyo curious lang po ako, sir. Yung mga nasabi niyo mga technological devices, sir, paano po ninyo ginagamit ang mga devices sa police operations, sir? Naku, malaking tulong, no? Yung mga technological devices na ito, no? Especially yung mga drones, body camera. Sample natin yung sa drone, no? Pag naka-apply kami ng search warrant, by bus, gano'n, napakaganda na malaman mo muna yung area. Kasi kung umaasa ka lang sa Google Earth, mga maps, gano'n, hindi sila updated. Hindi ka tulad pag gumamit ka ng drone, kung ano yung setup ngayon, makukuha mo yung dimension, makukuha mo yung possible na exit route nila, kung saan kayo papasok, everything. So, napakahalaga yun sa planning natin. So, kung ano yung nakukuha ng mga devices na ito, ginagamit natin siya upang maging advantage natin at masiguro na safe ang ating operations laban sa mga kriminal. Next, sir, paano niyo po ini-implement ang continuous improvement sa inyong operational strategy, sir? Ang ginagawa po namin dyan ay kino-continuous na improvement natin. Meron tayong term na Kaizen. Ano? Kaizen na continuous development, continuous yung pagsusuri mo. So, ako naniniwala ako sa prinsipyo ni Thomas Alva Edison. Ang sabi niya is kanyan, there's always better ways to do it. You find it. So, ang utos ko sa akin sarili is, ito na ba yung best? Kung after the operation kasi, nag-assess tayo eh. O saan tayo nagkamali, saan yung pwede natin improve. So, itong mga malaking bagay, itong mga lessons learned o mga best practices, kailangan natin mapag-aralan lagi ito upang alam natin na naifa-fine tune natin sa mga susunod na mga operations natin. No? So, yun po yung ating pong ginagawa upang mapagpatuloy natin yung drive natin, yung course of action natin papunta dun sa direction na gusto natin. Bali, sir, sunod naman po ay ang administrative accomplishment. Maaari niyo po bang ilarawan o ibahagi ang pinakamahalagang administrative accomplishment ng inyong nakamit bilang hepe ng Antipolo City, sir? Para sa akin, no, yung nabanggit ko nga kanina na yung mga administrative accomplishment ko is, yung mga personnel ko ay nakapag-schooling ng mga mandatory at mga skills at mga specialized courses. Ang pangalawa is, yung nalayo sila sa kaso, no? Malaking bagay na sa akin noon na sa mga operations na pinagbabanggit ko ay hindi tayo nababalikan ng kaso against them. Para sa akin isang malaking administrative accomplishment na 'yon. Tapos pagdating naman sa logistical, no? Kami po ay napapasalamat, no, dahil sa pakikipag-ugnayan natin sa ating butihing mayor na si Mayor Jun Inares. Nabigyan po kami noong Marso ng 16 NMAX motorcycles na siyang ginagamit namin ngayon. Kasama doon yung mga allocations ng bawat motorcycle. Ano? Tapos, na in-announce na rin ng ating mayor na magdo-donate din siya ulit ng panibago pang mobility at four wheels upang mas mapalakas po ang ating pong pagpapatrolya sa buong bayan o buong lungsod po ng Antipolo. Okay, sir. Ano naman po ang pagbabago o reforma ang iyong naipatupad, sir, upang mas mapahusay pa ang administrative function ng inyong istasyon? Noong January, no, inactivate na natin yung PCP3 natin, kung saan ito ay matatagpuan sa Kabading area na medyo doon sa bandang dulo ito, no, na papuntang Okay, sir. Baras, Rizal. So, nung December kasi nagkaroon tayo ng mga iba't ibang insidente dyan dahil napakalayo nung PCP. So, nilapit po natin ang isang PCP